Praise God. Isa pong mapagpalang gabi sa inyo pong lahat. Muli ay narito po tayo sa ating Region 2A Empowerment, our series teaching on the Book of Revelation. At po rin po ang Panginoon, tayo po ay nasa chapter 8 na ng Book of Revelation. At bago po tayo dumako, ay tayo muna po ay maghumingi ng gabay at patnubay sa atin pong Diyos na buhay. Shall we just bow our heads and close our eyes? Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Panginoon, panalangin po namin ngayon pong gabing ito ay patuloy na linisin mo ang aming mga buhay, Panginoon, upang higit na malaya kang makagalaw at makakilos sa aming kalagitnaan at sa lahat ng mga manunood, Panginoon, ay patuloy, Panginoon, na samahan mo kami at magpakilala kang tunay, bigyan mo kami ng sapat na kaunawaan, maunawaan ang mga kapahayagang ito na ibibigay mo sa amin sa Revelation chapter 8. Kaya salamat po ng marami at patuloy naming itinitiwala po sa iyo ang aming pag-aaral sa gabing ito. Salamat po ng marami sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. And everybody say, Amen and Amen. Praise God. Ngayon po ay dumako na tayo sa ating pag-aaral sa aklat po ng Book of Revelation chapter 8. At ang title po natin is The Seventh Seal and the Four Trumpets. Nanggaling po tayo doon sa chapter 6 na kung saan ay binuhos na po yung pong pagbubukas ng tinatawag ng seven seals. Ano po? And then pagkatapos po nun hanggang 6 ay nakita ho natin na medyo nabitin po sapagkat hindi kagad itinuloy yung pagbubukas po ng tinatawag nating ika-seventh seal. Dahil bago dumating yung seventh seal, ay nagkaroon muna ho doon sa chapter 7 ng tinatawag na post o interlude. Ano po? Sapagkat doon po ay sinagot yung tanong nung isang elder na sabi nga ay, who is able to stand, ano po, sa mga nangyayaring iyon. Kaya ito po ay sinagot sa chapter 7 na kung saan ang sagot po ay, sino raw po ang maaaring makatayo sa mga nangyayaring iyon? Wala pong iba kung hindi yung 144,000. At sabi po dyan, sa chapter 7 ay nagmula at nanggaling sa 12 tribes of Israel. Ano po, doon po nanggaling. At yan po yung tinatawag na first fruit na kung saan ay pagkatapos na ang church ay alisin, ano ho, bigla hong papasok po ang sabi nga, introduction sa Antichrist. At dahil din po doon, marami pong mga Hudyo ang magbabalik loob, ang mga Israelita, mga tribe po na sabi nga ay, sabi nila, meron pa bang Hudyo na natitira? Sabi ho doon, marami pa hong nakatira sa sa bansang Israel. Kaya anuman po itong 144,000, ang sabi ng banal na kasulatan, ito ay galing sa 12 tribo ng Israel. Kaya paano po gagawin ito ng Panginoon? Nothing is too hard for God to do. Wala pong imposible sa Diyos. Kaya sila po yung tinatawag na first fruit at tatatakan muna sila sa forehead upang sa ganon ay maproteksyonan sila sa 7 taong kapigatian. Kaya mababasa natin doon sa chapter 13 and chapter 14, ano po, ang Diyos ay naging matapat sa kanila kahit po sa outpouring of God's wrath, judgment, hindi po nagalaw ito pong 144,000. Ano pa po? Ang sabi natin, 144,000 ang able to stand. Ano po? Pangalawa ay yung tinatawag na great multitudes. Yan pong great multitudes na yan ay sinasabi na sila naman daw po yung bunga ng pagpapahayag ng salita ng Diyos ng 144,000. Sapagkat sabi doon ay great multitudes na hindi kayang mabilang. At nakita natin dito still, ang Diyos po ay talagang nais na kalooban ng Panginoon, lahat ng tao ay maligtas dahil even in the midst of, sabi nga po, ay outpouring of God's wrath, andun pa rin po yung grace and mercy ng ating Panginoon.
Kaya nakita ho natin iyan, yun pong sa post. Ngayon po, dito sa chapter 8, basahin po natin. Sapagkat sinasabi natin, yung 7 seal is the first 3.5 years. Ano po? Ibig sabihin ay papunta sila doon sa susunod na another 3.5 years. Kaya medyo matagal po itong 7 seals na ito. Pero yung susunod, pag open ng trumpet, ano po, ng 7 trumpets na yon, pag nagpasimula po iyon, yun naman po ay fast pace, ano po, mas mabilis po. Yun po yung sinasabi ng ibang mga theologians, ano, sapagkat trumpet is the beginning of the outpouring of God's wrath. Kaya ang ibig sabihin niyan, yung pong 7 seals, ano po, ibig pong sabihin, yan ay introduction pa lang ng ating Panginoon. At kung mapapansin po natin, titingnan po natin na talagang yung chapter 6 ay ini-introduce lang po. Yun po yung sinasabi na bago mangyari yan, darating po yung tinatawag nating Ezekiel 38 and 39. Kaya marami pong nagtatanong ngayon, are we close to Ezekiel 38 and 39 sa nangyayari pong sitwasyon ngayon sa bayang Israel, sa bansang Israel. Sapagkat ngayon po ay merong kaguluhan doon. At ito po ay nagsimula lamang sa piece of land na pinagtatalunan at matagal na naman talagang pinagtatalunan yan, na-upload po iyan sa ewan ko, sa YouTube. Kaya para hong kinagat ng mga nagagalit sa Israel. Kaya yan, nagsimula ho yung palitan ng sabi nga po ay yung mga inire-release na mga pagsabog ng bomba po sa ere. Ano po? Yan po. Pero hindi naman po yan ang topic natin. Pero sabi nga, are we really close to Ezekiel 38 and 39? Talaga bang malapit na tayo doon? Nakikita na ho natin, nagpapasimula na po. Kaya indeed, we are living in the last days. Pero ang sinasabi natin, kapag ang trumpet ay itinunog na, yung trompetang iyon, yan na po ay pasimula ng judgment ng Panginoon sa mundong sumuway at nagrebelde sa atin pong Panginoon. Kaya kung mapapansin po natin, ito pong mga 7 years nitong tribulation is most likely, sabi nga, it becomes nagiging Jewish na po yung yung pagpasok. Ano po? Katulad niya ng mga may trompeta, may mga ganire. Ano po? Sapagkat ang dinidil ng Panginoon, kaya nagiging it becomes a Jewish, itong 7 years Great Tribulation period, sapagkat ito na po yung dinidil ng Diyos ang bayang Israel. Trivia lang po. Back to book of Acts chapter 2. When the church started, tingnan po natin, nung ang church po ba ay nagpasimula, how many Gentiles are there? Nung baptism of the Holy Spirit po, Pentecost, meron ho ba doon na Gentile o Gentiles? Ang sagot ho, none. Wala hong Gentiles doon sapagkat sila pong lahat ay mga, sabi nga po, ay Jewish. Kaya kung titingnan natin, the first 7 years, was a Jewish. Kaya sila ho yung nangaral ng salita ng Diyos at pagkatapos ho noon, ilang taon po ay naikalat na at pati ho ang mga hintil ay nabahaginan ng salita ng Diyos. Parang katulad po ng 7 years tribulation period. Sinong unang mga ngaral? Ang mga hintil, ang mga Jewish, the 144,000. Kaya makikita natin. And then, pagkatapos nun, after that, nakita ko natin, the last 7 years will be also Jewish. Kaya yung first na nangaral sa book of Acts, chapter 2, makita natin. At din ho sa Acts chapter 11, 2-3 and 15-18 verses, makikita ho natin, it's all started with the Jewish and it will end in the 7 years Great Tribulation period, Jewish pa rin po. Kaya narito na po tayo ngayon sa ating pinag-aaralan, chapter 8, nag-start po yan ng chapter 6. Narito na po tayo ngayon sa yung one week na natitira doon po sa tinatawag na 70, yung tinatawag na 490 years, na sinasabi nga po sa Daniel chapter 9, beginning verse 24 hanggang doon sa 27. Nandoon na po tayo. Kaya nakita natin, parang yung pattern, nakikita ho natin. Nag-start ang gospel sa church, kumalat,
sabi nga po, ang mga nangangaral nyon ay mga Jewish. Pero sa bandang huli din, sila yung first, sila rin po yung last, na itong 7 taong kapigatian, ang magiging preacher po natin ay mostly mga Jewish po. Lahat po, halos, sapagkat yun po yung 144,000. Okay? Sumunod po, basahin ho natin. Sabi ho ng Revelation chapter 8 verse 1, buksan muli, tayo na po ngayon ay nasa chapter 8. When he opened the seventh seal, there was silence in heaven for about half an hour. Tingnan ho natin. Tayo po ay nanggaling sa post ng chapter 7. Ngayon po ay nasa chapter 8 na tayo at bubuksan na yung seventh seal. At sa pagbubukas ng seventh seal, ang sabi po doon, bago buksan, there was silence in heaven for about half an hour. Can you imagine, very specific, for about half an hour. Kung titingnan ho natin, parang hindi ho siya, parang strange siya. Bakit? Sapagkat sa langit po, nakita natin doon sa chapter 7 and chapter 6, chapter 7 po and chapter 5, nagkakaroon ng explosion of worship bago binuksan yung 7 seals. Bago binuksan mo yun. And then, nagkaroon ng post. And then, ipinakita rin po na merong pag-worship. Sa langit po ay hindi ho doon tahimik sapagkat doon ay nagsumasamba po ang lahat ng naroroon. Sinasamba ang ating Panginoon. Pero ano ho yung kahalagahan nito? O yung wag kahalagahan. Anong punto ang ibinibigay sa atin? Bakit nagkaroon po ng tinatawag na half an hour of silence? Di ba? Naalala ko lang, Di ba kapag tayo ay merong nangyari kay ganire, sasabihin natin, pwede ho bang silent lang ho muna tayo at tayo ako sa panalangin? O pag kami namatay, tayo po ay magbigay ng 1 minute na katahimikan at nagpe-pray. I believe yung pong panahong iyon, nagkaroon ng katahimikan sapagkat alam ho natin, severe ang mangyayari doon po sa tinatawag na trumpet, na pagbubuhos ng wrath o ng judgment ng ating Panginoon. Kaya ang sabi po doon, more likely this silence in heaven demonstrate a sober awestruck silence at the judgment to come. Now that the seals are off, and the scroll can be opened. Kaya lahat po sila ay siguro, sabi nga natin, awestruck sapagkat yung mangyayaring susunod na event, mararanasan ho yung severe na talagang grabe at hindi pa ho naranasan sa ibabaw ng mundong ito mula nang nilalang ang mundong ito. Kaya po, ayun. Verse 2. Anong sabi? And I saw the 7 angels who stand before God, and to them were given 7 trumpets. Ayan po. Kaya bawat anghel ay merong hawak na trumpet. 7 angels and 7 trumpets. Naalala niyo ho ba yan? Ano po ang kwento sa Bible na pwede natin sabihin similar o parallel yung pangyayaring iyan? Yan po ay pwede nating makita sa Joshua chapter 6. Tama po ba? Na kung saan, sapagkat kukunin na ni Joshua yung promised land, sasakupin, lulusubin na po, at para angkinin ang promised land, 7 angels, and makikita natin, and 7 trumpets. Ganito rin po iyon. Sapagkat ito ang sinasabing pasimula para muling kunin ng ating Panginoong Hesus yung lupang pangako na ayaw nilang ibigay sa bayang Israel. Ayan po. Kaya yan ang sinasabi natin. Kaya ang trumpets are not signs. The blowing of 7 trumpets are not signs. No, hindi na ho senyales yan. But the blowing of the trumpets are already judgment. Sa lahat ng, sabi nga po, ay nag-reject kay Jesus, sa lahat ng mga nagrebelde sa atin pong Panginoon. Kaya ibig pong sabihin sila ay patungo doon po sa pagbubuhos ng galit ng ating Panginoon. Kaya sabi ho doon, 7 angels and 7 trumpets. Ngayon po, tingnan ho natin, ano ho ba yung purpose kung bakit binoblo yung trumpet? Pero bago ho yan,
ay meron tayong tinatawag na dalawang uri ng trumpet. Mamaya, meron ho yan sa PowerPoint. Pero ano po ang purpose ng blowing of trumpets? One, to signal for war or giving warnings. Ayan po. Pangalawa, to herald the arrival of special seasons. Kaya yan po ay magbublo, lalo na po pagka nagkakaroon sila ng mga festival ng feast ng bayang ng Israel. And to gather for giving instructions or directions. Yan po ay nakikita natin doon po sa Book of Deuteronomy, Numbers, nababasa po natin iyan. Kaya yan ho yung tinatawag na reasons bakit nagbo-blow ng trumpet. At sabi natin ay isa pang reason sapagkat kumbaga ay wini-welcome, ina-announce yung pagdating ng ng ating pong Panginoon sa rapture. Yan po ay makikita natin sa ating pong, sabi nga ay 1 Corinthians chapter 15, blowing of trumpets sa pagdating ng ating Panginoon bago magkaroon ng meeting in the air. Ngayon, Revelation chapter, verse 3 ng chapter 8. Then another angel, ibig sabihin, iba pa ito sa mga anghel doon sa 7 angels na may hawak na 7 trumpets. Magkaiba ho. Kaya ang sabi doon, then another angel having a golden censer came and stood at the altar. He was given much incense that he should offer it with the prayers of all the saints upon the golden altar which was before the throne. Verse 4, and the smoke of the incense with the prayers of the saints ascended before God from the angel's hand. Verse 5, tuloy-tuloy na ho natin. Then the angel took the censer, filled it with fire from the altar, and threw it to the earth, and there were noises, thunderings, lightnings, and an earthquake. Ayan, simulan po natin. Ang sabi po, kung titingnan natin, ang incense, yan po ay laging makikita natin na associated sa Old Testament ng prayer. Kaya makikita ho natin yung mga high priest, sila po ang gumagawa ng pagbe-burning of incense. Pero sa ating panahon kay Jesus, sapagkat sabi nga ay ang Panginoong Jesus, yan po ay makikita natin in Hebrews 9:24, na hindi siya pumasok sa tabernacle na gawa ng tao, kung hindi yung tabernacle doon sa kalangitan. Yun po parang copy, sabi nga natin ay yung merong mga bagay sa langit na meron po dito sa lupa, na laging nagpapaalala na talagang tunay na mahal po ng Diyos ang tao. Laging may nagpapaalala doon na merong ang tao ay laging nasa pangangalaga ng Diyos na buhay. Kaya ang sabi doon ay merong censer, at yun po ay yung insenso. Alam niyo po ba na yung pong insensong iyon, sabi nga po, yung mga prayers of the saints, yan po ay nakita natin sa Revelation chapter 6, yung altar, na kung saan po ay, sabi nga nila ay they were beheaded, and then they were, sabi nga po ay humihingi ng justice, at humihingi ang kanilang prayer ay, di ba naalala natin na, bumalik ka na Panginoon, Maranatha, come Lord Jesus. At ngayon po, ito na ho yung kasagutan sa kanilang panalangin. Kaya makikita natin na ang Diyos ay tumutugon ng panalangin. Ang Diyos, walang nalilihim na panalangin sa Kanya. Walang nakakaligtaan ang Diyos. Lahat ng panalangin po natin ay sinasagot ng ating Panginoon. Dito pa lang ho sa talata ng verses 3-6, nakita ho natin. Another angel having a golden censer came and stood at the altar. At maaring yan po ay sinasabi doon sa, di ba merong, outside, outer court at inner court. Ang inner court is the Holy of Holies. Yung isa naman po ay the holy place, at yung isa naman po ay Holy of Holies. Kaya merong outer, merong inner, yan yung holy place. At yung most holy place, sabi po doon, kaya yung pong nanggaling doon sa tinatawag na altar of incense, ay makikita natin, yung pong mga panalangin natin ay nagiging masamyong handog sa atin pong Panginoon. Na ibig sabihin ay natutuwa, nalulugod, at hindi po burden sa Panginoon yung mga prayers natin, at higit sa lahat,
hindi ho nakakalimutan ng Diyos ang mga panalangin natin. Indeed, God is an answering God. Ano po? Na ang Diyos ay tumutugon sa lahat po ng ating panalangin. Now, tingnan natin yung sinabi dun sa verse 4. And the smoke of the incense with the prayers of the saints. Ayan po. Ganyan daw ho pala. Yung prayers natin, ito ay nainahalin tulad na masamyong handog sa Panginoon. Na kapag ito'y naaamoy niya, ano po, wala hong ibang gawin ang Diyos kundi sagutin ang panalangin natin. Before God, from the angel's hand. Ano po. Ngayon, tingnan ho natin doon sa verse 5. Then the angel took the censer, filled it with fire from the altar, and threw it. Ano po itong, sabi nga natin, sinagot na lahat yung prayers natin. May mga panalangin pa rin ho tayo na marahil ay hindi nasasagot. Ano ho iyong mga panalangin iyon? Katulad po ng panalangin ni Habakuk, how long, my Lord? How long, O God? Hanggang kailan mo po bibigyan ng justice yung ginagawang pagpapahirap ng mga tao sa mga tunay na mananampalataya? O yung mga panalangin pong, Maranatha, come Lord Jesus, bumalik ka na. Yun po yung mga panalangin na hindi pa nasasagot. At naalala niyo po doon sa Revelation, I think chapter 5 or chapter nalimutan ko po na sinasabi na maghintay muna kayo sapagkat hanggat hindi pa, sabi nga po, hanggat hindi pa nakukuha yung tamang numero, yung tamang, I think that is chapter 6 or chapter 7, hanggat hindi pa nakukuha yung tamang numero, ay hindi pa magkakaroon ng kasagutan yung panalangin iyan. Meaning to say, meron pong timetable ang Diyos kung kailan po gagawin iyan. Kaya hintayin po natin na darating ang Panginoon. At sabi nga, di ba meron nung sabi sa Hebrews, sabi nga ako doon ay, huwag kang, do not avenge by your own, huwag kang gumante. Sabi po doon, ako ang maghihiganti para sa iyo. I will avenge you, my children. Yun po yung sinasabi ng ating Panginoon. Kaya, ibig pong sabihin, ang pag-a-avenge ay nasa kamay po ng Diyos at hindi po sa atin. At pag dumating ang itinakdang panahon, they will repay everything na ginawa ng mga, sabi nga po ay ng mga ni Satanas, ng mga wicked people. Sabi ho doon, ang Diyos po ang mag-a-avenge sa atin. At hindi daw po ito ilalagay sa ating kamay. Amen po ba? Kaya dito makikita natin doon sa Revelation chapter 8 verses 3 to 5 ay sinasabi po ng Panginoon, ako, darating ang takdang araw, panahon, according to the timetable of God, God will avenge His saints, His people. Kaya yun ho yung uling sasagutin ng Diyos na panalangin po natin sa pamamagitan po nitong bago pagbubukas. Sabi nga, bago binuksan po bago i-blow yung trompeta, meron muna hong nangyari. Sapagkat dito ipinakita, ang Diyos ay sumasagot sa ating panalangin. Walang nakakalimutan ang Diyos sa mga panalangin ng kanyang mga anak. Kung maaring sabihin natin na how long, Panginoon, ang paghihirap namin dito sa COVID-19 at kami po'y pinaglalaruan ng mga globalist, ng mga kung ano-ano. Lord, how long? Sasagutin ho tayo ng Lord. At sabi doon sa kanyang itinakdang araw, oras. At ito na po, ang sabi ho doon sa verse 5, Then the angel took the censer filled with fire from the altar and threw it to the earth. Inihagis. And there were noises, ang sabi ho doon, thunderings, lightnings, and an earthquake. Ano po ang ibig sabihin niyan? Yung pong incense is prayer offered to the Lord by the saints. It is our prayers, a sweet aroma to the Lord. Ang ibig sabihin niyan, narinig ho ng Diyos ang mga panalangin natin. At hindi lang narinig, sinasagot pa ng Diyos ang panalangin po natin. Ano pa ho ang hindi maaring, sabi nga ay hindi nasasagot ng Lord? Yung pong Maranatha, come Lord Jesus, and yung pag-a-avenge sa atin ng ating Panginoon sa mga taong nagpapahirap sa saints of God. Kaya pag dumating na po yung tamang numero noon,
The outpouring of God's wrath, ibubuhos na. Ito ho ngayon yung sinasabi doon sa verse 5. Ang sabi po doon, ano ang sabi doon sa verse 5? Ayan. Then the angel took the censer, filled it with fire from the altar, at ito ay inihagis, itinapon. Kaya, nung itinapon po iyon, ano po ang nangyari? There were thunderings, lightnings, and an earthquake. Ano ang nangyari? Biglang kumulog, dumagundong, kumidlat, at lumindol. Kaya makikita ho natin na ito na yung time na God will avenge His saints, His people. Sapagkat sabi ho doon, yung panalangin na hanggang kailan, Panginoon? Ito ho sa chapter 8, beginning verses 3 to 5, na makikita natin ang Diyos ay hindi nakakalimot sa kanyang pangako sa atin. Di ba ang pangako ng Lord sa atin? Huwag kang mag-avenge, anak. Huwag mong ilagay sa kamay mo. Ako ang gagawa nito. Now, God will do it for us. Tingnan natin dun sa verse 6. At doon sa verse 6 ay inintroduce po. So the 7 angels who had the 7 trumpets prepared themselves to sound. Ano po? At ngayon ay isa sound na po. Tingnan natin verse 7. Bago huyaan, sabi natin there are 2 kinds of trumpets. Ano po? Sabi diyan ay silver trumpets. Ayan po ay nasa Numbers chapter 10 verse 2 and shofar. Sabi natin ang purpose niyan ay para mag-announce, lalo na po sa panahong ito, ay i-announce yung judgment ng ating Panginoon sa mga disobedient or those who rejected and rebelled against God. There are 2 reasons for great tribulation. Sabi natin, to wake up and judge the unbelieving, godless inhabitants of the earth. Na po? Bakit po? Sapagkat sabi nga ay, Isaiah 26 verse 21, for behold, the Lord cometh out of His place to punish the inhabitants of the earth for their iniquity. The earth also shall disclose her blood, and shall no more cover her slain. Kaya sabi ho doon, kaya may great tribulation sapagkat ito yung pagbubuhos, sapagkat kakalusin na ng Panginoon ang mga taong sumuway sa ating Diyos na nag-reject. Pero alam nyo, nakita ho natin na ang Panginoon, He doesn't want anyone to perish. Ang gusto ng Lord, lahat maligtas. But the thing is, ayaw nilang mag-repent. Ayaw nilang magbalik loob sa Diyos. Bagkus, yung kanilang sarili, ang kanilang sinusunod. Kaya yan po ang dahilan kung bakit may tinatawag na Great Tribulation period. At yung pangalawa, to complete His discipline to the nation of Israel. At yan po ay nakasulat sa Daniel chapter 9, verse 24. Yan po ay napag-aralan natin. Pero let me read na rin po. 77s are decreed to your people and your holy city to finish transgressions, to put an end to sin, to atone for wickedness, to bring an everlasting righteousness, to seal up vision and prophecy, and to anoint the most holy place. Kaya itong sinasabi ng verse 24, hindi ho po pwede ang kinakailangan in order po iyan. Hindi po pwedeng pagbalik-balik na rin po itong verse 24 na ito. Kaya makikita natin, iyan ang purpose para yung pong ikompletohin na yung pagdidisiplina ng Diyos sa bayang Israel. Ano po? And then, tingnan natin, sabi natin, verse 7, ayan na po. The first angel sounded, and hail and fire followed, mingled with blood, and they were thrown to the earth, and a third of the trees were burned up, and all green grass were burned up. Ano po ang nangyari sa first blowing of trumpet? According to verse 7, tingnan ho natin, 1/3 of the earth burned up. Yung pong ibig sabihin ay, ang destruction po ay nasaan? Ang destruction ay naroon sa lupa. Ano po? At ang sabi natin ay 1/3 burned up and 1/3 of the trees burned up. Ano po? Nasunog. Kaya makikita ho natin, all green grass burned up. What is the primary effect or result nung mga sabi nga 1/3 na yan? Sapagkat nakita natin na wala yung mga crops, nawala yung mga pagkain, food supplies, ano po, including livestock, sapagkat ang in-struck, ang tinira, yung pong buong kalupaan. Pero ang sabi po doon, ang naapektuhan lang ay 1/3. May question po ako, bakit 1/3? Lahat to nakikita natin, puro 1/3, hanggang 4 na trumpets po yan. 1/3, 1/3, 1/3.
Alam niyo kung bakit? Hindi ko lang alam, ano lang ho, parang ano ko lang. Palagay ko may connection ho yan dun sa one-third fallen angels. Tama po, sapagkat yung may one-third one-third fallen angels. At sabi natin, ano yung naging big problem doon sa kalangitan? Ang naging big problem sa kalangitan, number 1 is Satan, sapagkat nagrebelde sa Diyos. Pangalawa, ang mga angels, that is the one-third fallen angels. And number 3, nung ang tao ay nagkasala, nagrebelde din sa Diyos. Kaya I believe may connection po yung one-third na iyan. At makikita ho natin, sabi natin, ay naging limited lang yan sa one-third. Kaya pwedeng yun po ang tinitingnan natin. Ano po? Sumunod po, kaya ibig sabihin ay nasira ang maraming, sabi nga po ay, how can you survive kung wala kang makakain sa lupa? At ito po ay one-third. Ito ba ay worldwide? We never know. Pero palagay ko ho, affected yan worldwide. Pero siyempre, kung kayo po ay nasa bandang Europe, siguro mas yung intensity noon ay mas grabe. Ano po? Kaya di ba sabi ng Lord, kapag nangyari yon, umalis na kagad kayo doon sa lugar ng Jerusalem. Okay, sumunod po. Verse 8. Then the second angel sounded, and something like a great mountain. Yun po bang palagay niyo po doon sa verse 7? Sabi doon ay nakita natin na they were thrown, sabi doon to earth, sabi doon ay hail and fire followed mingled with blood. Palagay ko po ay ang tinutukoy natin dyan ay pwede daw pong mangyari na ito raw po ay volcanic eruption. Ano po? At nangyari na po yan sa mga iba't ibang lugar. At tulad po ng Indonesia, na nagkaroon po ng volcanic eruption dyan. Ano po? Meron pong Tambora at Krakatoa. Ano po? Na kung saan ay halos yung karatig lugar din po ay affected. Ano po? Sa atin pong kasaysayan ay meron ng mga nangyaring ganon. Ano po? Yung first trumpet, meron na pong nangyaring ganon. Pero, because of volcano eruption. Kaya pwede po may possible na mangyari. Pero talagang mangyayari, paano? Hindi natin alam, pero higit na makapangyarihan ang Diyos. Yung pangalawa po na sinasabi natin, and something like a great mountain burning with fire was thrown into the sea. Ito naman po, ang sinasabi ng iba ay maaring comet, ano po, na sabi nga po ay babagsak dito sa lupa, dito sa karagatan. At makita ho natin, sabi doon, and 1/3 of the sea became blood, and 1/3 of the living creatures in the sea died, and 1/3 of the ships were destroyed. Tatlong bagay. 1/3 of the, sabi nga po, the sea, ang tawag po rito ay karagatan, salted. Ano po? Kaya ibig sabihin, ito ay karagatan. 1/3 noon ay magiging blood. Another, parallel, similar. Saan po? Naalala niyo po yung sa Egypt, na kung saan yung buong river na yon ay naging pula. Ano po? Dahil po, sabi nga po ay ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ni Moses nung siya'y humarap kay Pharaoh. Kaya ibig sabihin, nangyari na yan in the Old Testament. Ano po? Kaya 1/3 of the sea becomes blood, 1/3 of the sea life is killed. Just imagine, doon sa una, sa first trumpet, yung kalupaan, 1/3, wala nang makakain sapagkat yung crops, yung mga pagkain, panlupa, ay naapektuhan nung nangyaring phenomenon o trahedya yan. And then dito naman po ay karagatan naman. At sabi nga ho ay 1/3 of the sea life is killed. And then 1/3 of the sea vessels are destroyed. Kaya pati yung mga vessels ay sabi nga ay naapektuhan din po iyan doon sa second trumpet. Kaya ibig sabihin, tinira ang focus ay doon sa karagatan. Yung una po, ang focus ay sa kalupaan. Tingnan natin, ang observation ko, talagang pinaparalyze, at parang ibinibigay na mensahe, napakahirap ng buhay sa 7 taong kapighatian. Galing sa war, there was famine. Alam niyo po, naalala niyo po yung 1 to 6 seals, nakita ho natin, at kasama na po, sabi nga ay even ang kalangitan. Yun ho, ibig sabihin, ang sinasabi, napakahirap
ng buhay doon po sa tinatawag na 7 taong kapighatian. Now, ang destruction ay naroon po sa karagatan. Sumunod po sa verses 10 to 11. Then the third angel sounded, and a great star fell from heaven. A great star fell from heaven, burning like a torch. And it fell on the third of the rivers and on the springs of water. Verse 11, the name of the star is wormwood. A third of the waters became wormwood, and many men died from the water because it was made bitter. Yan daw po. Sa Old Testament po, at yan pong wormwood, yan po ay Russian word. At yan po ay bitter. Yan po ay halaman na napakapait. At ito raw po ay minsan ay pwedeng panggamot at pwede rin hong poisonous. Ano ho? Kaya sabi doon, yung lahat ng fresh water, can you imagine, yung pong lupa, karagatan, now, ang tinira po ay yung tinatawag na fresh waters, yung mga water reservoir po. Kaya ibig sabihin, wala ka nang makain, wala ka pang tubig. Sapagkat the moment na iinumin mo yan, sabi ho doon, napakarami ang namatay dahil po sa mapait at lasong tubig na ito, sapagkat sabi nga, it became wormwood. Ano po? Kaya yun ho, yung mangyayari sa third na tinatawag po nating third trumpet, ng pagbublo ng third trumpet po natin. And then, ano po ang mangyayari? Sabi natin, ay marami pa rin po ang mamamatay. Kaya po, merong season na talagang napakaraming mamamatay. Meron naman po, sa susunod po natin pag-aaral, hahanapin nila ang kamatayan, pero hindi nila mahahanap ang kamatayan. Ano po? Kaya sinasabi natin, ito ay poisoned waters. Ano po? Kaya wala na silang tubig na maiinom. Sumunod po, ang sabi natin ay verse 12. Ano ho yan? Then the fourth angel sounded, and a third of the sun was struck, and a third of the moon, and a third of the stars, so that a third of them were darkened, and a third of the day did not shine, and likewise the night. Ano yan? Likewise the night. Kaya, sabi natin, yung una, kalupaan, pangalawa, karagatan, pangatlo, yung katubigan, fresh waters. Wala ka nang mainom. Now, ang affected naman po ay kalangitan. Ano ang nangyari? Even, sabi po doon, the third of the sun was struck. The third of the moon. Alam niyo, kung panonoorin po natin ito, nakakatakot tong senaryo ito eh. Bakit ho? Lahat na yata na kailangan ng tao, talagang sisirain. Kaya isa lang po ang pinupunto ho dito. Ano po? At alam niyo po, ito ho ay naiprophesy sa tinatawag nating Luke 21. Ito ho ay kapareho. At meron din ho nito sa Joel chapter 2, parehong-pareho po yung mga talata. Basahin ho natin yung Luke 21, verse 25. Ano ang sabi doon? There will be signs in the sun, moon, and stars on the earth. Nations will be in anguish and perplexity at the roaring and tossing of the sea. Men will faint from terror, apprehensive of what is coming on the world, for the heavenly bodies will be shaken. Sabi ko nga ho na nakaraan, pwede ho yan because of the nuclear weapon. Dahil sa nuclear weapon na sabi nga po i-release ng ibang bansa. Alam niyo ho, pati ho ang kalangitan, ang tinatawag na first heavens will be affected by the nuclear weapon. At sabi natin ay meron lamang pong 9 na bansa ang meron niyaan. Ano po? At alam naman ho natin, yan po yung mga powerful nations. Ano po? Sila ho ang meron niyan. Kaya makikita natin it involves something na sabi nga ay mawawalan na po ng liwanag. Pawang kadiliman ang makikita at magmamanifest sa panahon pong iyan. Sapagkat 1/3 of the sun, 1/3 of the moon, sabi ho doon, ay sabi nga, and 1/3 ng sabi po ay kaliwanagan. Will be affected. Kaya hindi natin alam. Sabi nga natin, yung mga nangyayari ngayong paglindol is because of the volcanic eruption.
meron pa hong tinatawag na, sabi nga po yung volcano sa Mediterranean Sea. Actually, wala naman ng volcano sa Mediterranean Sea. Pero merong volcano na malapit dyan at ang tawag po ay yung Etna. At sinasabi niya na ito ay lalong habang tumatagal ay palapit ng palapit sa Mediterranean Sea. Ano po? Kaya ibig pong sabihin kapag iyan, ang sumabog ay napakalaki po ng epekto niyan. Kaya sinasabi ng iba na maaaring yung pong tinatawag natin doon sa trumpet ng second and third trumpet, ano po, ay pwedeng yun po ang pinagmulan. Pero yung number 4 na trumpet po ay sinasabi natin it might be, yan po ay resulta ng tinatawag na mga nuclear weapon. Okay. Now, verse 13. Ano ang sabi ng verse 13? Sabi ho doon ay, and I looked and I heard an angel flying through the midst of heaven, saying with a loud voice, woe, 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 to the inhabitants of the earth, because of the remaining blast of the trumpet of the 3 angels who are about to sound. Bakit o sinabing woe, woe, woe 3 times? Meaning to say, mas intense. Mas, sabi nga po, yung nangyari doon sa 4 na pagboblow ng trumpet, yung mangyayari ay mas intense na po sapagkat pakakawalan na po ang mga demonyo sa ilalim ng lupa. Kaya yan ho yung pag-aaralan natin sa susunod pong Thursday. Pero nais ko pong magbigay. Siguro po nagtatanong kayo, bakit ba kailangan pang magbigay ng judgment ang ating Panginoon? Ano ba ang purpose ng judgment na iyan? Bakit kailangan pang mangyari yan? Sapagkat kung hindi po magkakaroon ng judgment, ang mga tao ay patuloy na tatalikod sa Diyos. Ang tao ay patuloy na magpapasailalim kay Satanas. Kaya ano po ang purpose niyan? Pwede ho, number 1, judgments frighten us. Pwede ho ito ay nagbibigay para tayo po ay takutin, para tayo matakot at sabi nga ay para makuha yung attention natin. Ano po, sapagkat di ba tayo kapag naalala niyo ho nung nagkaroon po ng pagsabog doon po sa di ba hindi pa ng volcano ho dito sa Tagaytay. O kaya naman po yung Undoy, tayo ho ay natakot dyan. Kaya para bang lahat nagbabalik loob sa Diyos. Kaya lang ho, minsan ang pagbabalik loob sa Panginoon, seasonal. Kung kailan may bagyo, kung kailan ikaw ay apektado, saka tumatawag sa Diyos. Pero pagkatapos noon, walang totoong pagsisisi at walang totoong relasyon sa ating Panginoon. Minsan ho, bakit pinapahintulutan ng Diyos? Katulad niyang pandemic na yan. Sapagkat napakarami na pong tao ang lumalayo sa Diyos. At nais po ng Panginoon, tayo po ay magtiwala sa Diyos. Can you imagine, yung pong haharapin doon sa 7 taong kapigatian, hindi pa nang iyayari mula ng lalangin ang mundo. Kaya pwede hong sabi nga ay para takutin tayo, para higit hanapin natin ang ating Panginoon. Sumunod po, judgment sober us. Na po, sabi nga ay para meron tayong natututunan na sabi nga ay para mag-i-focus natin sa mga importanteng bagay. Kasi po minsan nawawalan tayo ng prioridad. Nawawalan tayo ng sabi nga ay hindi na natin nauuna ang Diyos. Pero pag may mga dumating na ganyan, katulad po ng bagyong Undoy at saka Yolanda, naririnig natin ang maraming patotoo na makita natin kung paano ang Diyos ay gumalaw at kumilos dun sa mga taong tumawag sa Kanya, andun po yung pagliligtas ng ating Panginoon. Nababago yung ating prioridad, nababago yung prayer life natin, nababago yung commitment natin, sapagkat higit na nating nakikita yung kahalagahan ng ating pakikipagrelasyon sa Diyos. Higit nating makikita yung kahalagahan ng pananalangin at pagbabasa ng banal na kasulatan. Kaya ibig sabihin, kaya po pinapayagan ng Diyos yan para lalo magkaroon ng katinuan ng pag-iisip ang mga anak ng Diyos. At of course, yung pong mga unbelievers na sila mismo ay magising. At higit sa lahat, judgment ay pinahintulutan to correct us. Para sa ganun po ay tanggalin po yung ating mga sabi nga ay mga ilusyon natin. Magbalik loob tayo sa ating Panginoon at muli harapin natin
na po ang buhay na may pagtitiwala sa Diyos. Yan po yung para itama tayo. Sapagkat sabi nga, minsan naliliko ng landas yung ating pag-iisip. Nagliliko ng landas yung ating mga ginagawa para ma-correct po tayo. Minsan yung panahon natin ngayon, alam nyo, kahit sa buhay ko po, itong pandemic na ito, napakalaki ho ng ginawa ng Panginoon. Sapagkat ang natutunan natin, yung mga oras at panahon na ay naigugugol sa ating pong pagbabasa ng salita ng Diyos, pag-aaral ng salita ng Diyos, hanapin ang mukha ng ating Panginoon. Kaya minsan po, pinapayagan ng Diyos, pinapahintulutan ng Diyos ang mga pagkakataon na ito, may purpose po ang ating Panginoon. Not just because na gusto lang ng Lord, type niya lang, hindi po ganon ang ating Panginoon. Amen po? At sabi nga, ay to humble us, sapagkat para maunawaan natin who is in charge. Sa lahat ng bagay na nangyayaring ito, still God is in control. Kaya ang hamon ng Panginoon sa atin, magbalik loob tayo sa Diyos. Magbalik tiwala sa Diyos. Magbalik na hanapin ang Diyos sapagkat siya lamang ang in control in everything. Amen po ba? Para makita natin ang buhay ay hindi lamang para ganito. Meron pang higit na plano at layunin ang Diyos sa bawat isa sa atin. And then, judgments reassure us. Ano po? Ito'y nagbibigay ng katiyakan at higit sa lahat ay babala. Ano po? Na talagang sabi nga po ay nagpapaalala sa atin na wag na nating hintayin may mangyari pa bago tayo tumino, bago magkaroon ng tamang pag-iisip, bago, sabi nga, wag na nating hintayin yung tinatawag na, sabi nga, may tinatawag ko na bago tayo matuto, kailangan mo nang may mangyari. Ano po? Alam na ho nating may mangyayari. 7 taong kapigatian, kadagdagat ang apoy ng impyerno, hindi po dapat nating ipagwalang bahala sapagkat totoo na merong outpouring of God's judgment. At tayo po ay ngayon ay pinaghahanda ng Panginoon. Binibigyan tayo ng babala ng ating Panginoon. Siguro kayo po ay isa sa mga nagtatanong, bakit pinapahintulutan ng Diyos ang judgment na ito? Bakit may ganun pa? Sabi ko nga po sa inyo, tingnan ho natin, gusto kong sagutin po yung mga tanong natin patungkol sa bakit may judgment ang ating Panginoon. The reason is, kaya may judgment sapagkat ang tao ay patuloy na nagre-rebelde sa Diyos. Tingnan po natin ang bayang Israel. Bakit nagkaroon ng tinatawag na 70 years of captivity at Babylon? Ano po? Sapagkat ang dami ng binibigay na babala ng Diyos. Pero tingnan ho natin, hindi pa rin nagbabalik loob ang bayang Israel. Nagkaroon na ng tinatawag na, sabi nga po ay 70 years. Ano po? Nasabi nga po ay program o yung 490 years. Ano po? Pero hindi pa rin po. Kaya ibig po sabihin hanggang kailan? Siguro tanungin din ho natin, hanggang kailan ba tayo magpapasakop sa Diyos? Hanggang kailan ba tayo tatawag sa Diyos? Tingnan ho natin ang Ezekiel 33 verse 11. Say to them, as surely as I live, declares the sovereign Lord, I take no pleasure in the death of the wicked, but rather than they turn from their ways and live. Turn from your evil ways. Why will you die, people of Israel? Tingnan ho natin, napakaliwanag. Hindi daw ho natutuwa ang Diyos na merong isang kaluluwa na mamamatay, na hindi nakakakilala o tumatanggap kay Kristo. Napakaliwanag po, I take no pleasure in the death of the wicked. Hindi ho natutuwa ang Diyos. Kaya nga ho ibinigay ang kanyang sarili sa krus ng Kalbaryo upang sino man ang sumampalataya ay hindi mapahamak bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kahit ho ang Diyos ayaw niya. Sinasabi ko doon, ayaw niya sirain, wasakin ang buhay ng tao. Pero ang tao gusto niyang sirain at wasakin ang kanyang buhay. Because mas pinipili nila lumakad sa kanilang sarili, tumalikod sa Panginoon at gawin ang kanilang gusto. Kapahamakan ang pupuntahan sapagkat ang pinaka nag-i-invite doon ay walang iba kundi si Satanas. Tayo po ay lumilihis ng landas at ang sinusunod natin ay ang hindi ko sasabi ay kasi kaaway ng Diyos. Hindi po. Kaya siya naging kaaway ng Diyos because siya po ay sumuway din. At tayo ay nakikiisa sa Kanya. At tayo po ay nagre-rebelde sa ating Panginoon. Napakaliwanag po, I take no pleasure in the death of the wicked.
Ano ang gusto ng Lord? But rather that they turn from their ways and live. Sila ay tumalikod sa kanilang maling gawi. Sila ay umalis doon at sumunod sa atin pong Panginoon and live. Tingnan nyo, turn from your evil ways. That is the challenge at yan po yung call for today. Yung pandemic na yan, may reason, may purpose. At ang purpose turn away from your evil ways. Turn away from your evil ways. Sa Old Testament lang ba meron yan? Tingnan ho natin sa New Testament. 2 Peter chapter 2 verse 9. The Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. Instead, He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone come to repentance. See? Ano rin ang sabi? Sinasabi natin na ang tagal-tagal naman dumating ng Panginoon, parang hindi naman totoo. Bakit ganoon? Hindi ho mabagal ang Diyos. But God is patient with us upang tayo po ay lalong magbalik loob sa Panginoon, tayo ay maging bahagi ng Kanyang gawain upang maiyayag ang salita ng Diyos at maraming tao ay maligtas at kumilala sa ating Panginoon. That is the very heart of God. Sabi doon, the Lord is not slow in keeping His promise. As some understand slowness. Hindi po, kundi ang Diyos lang po ay nagpapasensya sa atin. God is giving us, sabi po doon, a chance to repent, a chance to humble ourselves to the Lord. Bakit po? Sabi doon, at makita natin, is patient with you, not wanting, napakaganda, guhitan ninyo, not wanting anyone to perish. Ayaw niya na isa mang tao ang mapapahamak at pupunta sa kadagat-dagatang apoy ng impyerno. Kaya pala merong judgment. Para makita natin na may judgment, magbalik loob kayo sa Diyos, bumalik kayo sa Panginoon. Kaya may judgment. God is giving us warnings. Meron totoong 7 taong kapigatian, meron totoong impyerno, meron totoong Satanas. At kung tayo'y laging magpapaloko kay Satanas, ano ang path na pupuntahan natin? Kamatayan doon sa kadagat-dagatang apoy ng impyerno habang buhay. Tingnan natin, ano ang gusto ng Lord na mangyari? But everyone to come to repentance. Tingnan nyo, nangyayari na ho. Tingnan nyo doon sa Revelation chapter 6, verse 16 to 17. Instead na lumapit sa Diyos, alam nyo, nagtatago. Hindi magpakumbaba sa Diyos. Sabi ho doon, makita natin, even the kings, even the governors, even yung mga pinakamayayaman, mga makapangyarihan, may mga posisyon. And yet, darating ho tayo doon sa mga ilang chapters pa ng Book of Revelation. Nangyayari na ho, yung sabi nga po ay completion, and yet, wala pa rin hong nagre-repent. Kaya, bakit dumarating yung ganitong judgment na ito? Pero bago dumating yung judgment na yan, napakarami hong warnings na binigay ng kasulatan. At hindi natin pwedeng iduro ang kamay natin sa Diyos na, God, hindi mo sa akin sinabi yan. I tell you, sasabihin ng Lord sa iyo, ang daming JIL people doon, laging nangangaral ng salita ng Diyos. Ang daming mga pastor doon na laging nananalangin para doon sa mga nagbabackslide. Ang daming nagpapaalala sa atin. Hindi ho nagkulang ang Diyos. God, sabi ho doon, the Lord is not slow in keeping His promise. Hindi ho siya slow, but sabi ho doon, He is just patient with us. What a great God we have. Sino po tayo? Para tayo po ay sabi nga ay pagpasensyaan ng Diyos, pagtiisan ng Diyos. Wala po. But because of His great love, mercy and grace, sa bawat isa po sa atin, tunay po na ang Diyos ay pag-ibig and He doesn't want anyone to perish. Mga magulang at kapatid, now is the time. Ayusin po natin ang ating relasyon sa Diyos. Alamin ho natin ang ating prioridad. Ano ho ang ating pinapahalagahan sa mga panahon pong ito? Bakit dumating ang pandemic na ito? Hindi ba tayo natakot na anytime? Ano po, marami pong mga tao ngayon, malakas ngayon.
After a day or after an hour, bigla ho silang naglalaho sa mundong ito. Ipinapakita ho ng Diyos sa atin sa isang iglap, ay marong pong pwedeng mangyari. Pero ang tanong doon, are you ready? Are you prepared? At sabi ho ni Diana Rose, do you know where you're going to? Tayo po ay yumuko at pumikit sa oras pong ito. At tayo po ay manalangin. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. We bless your name, O God. We bless your name. Tunay, Panginoon, katulad po ng isang awitin, Amazing Grace. Napakadakila ng iyong kahabagan, ng iyong pag-ibig, ng iyong pagmamahal, ng iyong pagpapasensya sa amin pong mga buhay. Laging naroon ang iyong kamay upang kami abutin. Sabalit naroon po kami na laging lumalayo, umiiwas. Panginoon, dalangin ko po sa lahat ng mga nanonood at manonood pa, Panginoon, ng series teaching ng Book of Revelation. Convict us, God. Rebuke us. Speak to us. And reveal yourself to us, God. Na hindi po matatapos ang pag-aaral na ito, Ama, na hindi nila matatanggap ang libreng kaligtasan, ang pag-iibig mo na gayon na lamang, ang iyong habag at mayamang biyaya. Panginoon, speak to them. Huwag maging huli ang lahat sa bawat isa. Kung meron mang Panginoon ng lalamig, kung meron mang hindi pa tumatanggap sa iyo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, at niyayakap pa rin ang reliyon, Lord, kahabagan mo po ang buhay ng bawat isa. Ikaw po ang nagsabi, nais mo at kalooban mo na walang mapahamak at walang mapunta sa kadagat-dagat ng apoy ng impyerno. You take no pleasure, Lord, upon the death of the wicked. Hindi ka po natutuwa kahit ito'y wicked. Sapagkat nais mo, Panginoon, na ang bawat isa ay maligtas at makilala ka na Diyos ng pag-ibig, Diyos na mahabagin. God, move. Ang panalangin po namin ngayong gabi, sa lahat ng nanonood at manonood, kumilos ka, Panginoon, magpakilala ka, gumawa ka ng himala sa kanilang buhay. Pahintulutan mo, Panginoon, na dumating sila sa pagkakataon, Lord, na wala na silang way para sabihin, hindi ngayon, kundi sasabihin nila, Lord, now is the time na ikaw ang maging Panginoon ng aking buhay. Let us return to God. Turn away from all evils. Turn away from our ways. Turn away from our ways. Stop rebelling, God. Stop rebelling against God. Now is the time. And for you people, contend for the salvation of your family. Contend. Pray. Pray for your loved ones na hindi sila maiiwan sa 7 taong kapigatian. Nagbigay na po ng babala ang Diyos sa atin pong mga napapag-aralan. Lord, make a way for our loved ones na magbalik loob sa iyo at kilalanin ka bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Move in a very special way. Make a miracle, God, in the name of Jesus. Panginoon, nagpapasalamat po kami na hindi mo ito inilihim sa amin. Bagkus, Panginoon, hayaan mo na ito'y eye-opener sa bawat isa, Panginoon. Ito'y ma-share namin, Lord, not only for our loved ones, but to our neighbors, to our friends, na napakahalagang maunawaan nila, Panginoon, that there is life after death, and there is 7 great tribulation period. And there is hell, Panginoon, for those who will reject the free gift of salvation of our Lord. Move in their lives, Lord. In Jesus' name. In Jesus' name. Salamat po ng marami, Panginoon. Nananampalataya po kami. Narinig mo po ang mga panalangin ng iyong mga anak. Salamat po ng marami sa sagot at tugon for the complete salvation of our loved ones and families.
Ingatan mo po sila. Lord, I pray, ang iyong proteksyon, ang iyong banal na dugo, ang siyang bumalot sa aming mga buhay, mahal sa buhay, pamilya, at sa aming mga tahanan, na hindi makalalapit ang COVID-19, coronavirus, o anumang variants na yan, Panginoon, sa loob at labas ng aming tahanan. We declare, as your word, Panginoon, sabi mo, your word is living, powerful, sharper than any edged sword. We declare, Lord, we are under your divine protection. We are covered by the blood of Jesus, by your words and by the blood of Jesus. We declare, Lord, there will be no transmission of COVID-19 upon your people. We declare it by faith. We confess it every day, Panginoon, because we are under the protection of the living God. We declare Psalm 91, He that dwelleth in the secret place of the Most High God. Kami ay nasa ilalim ng malabay na pakpak ng aming Diyos na buhay. He that dwelleth in the secret place of the Most High God shall abide under the shadow of the Almighty. And I will say of the Lord, He is my refuge, my fortress, my God. In Him will I trust. Panginoon, sa inyo po namin itinitiwala ang pamilya ng iyong mga anak. Continue to provide and supply all their needs and continue to give them, Lord, healthy life, healthy living, strong immune system in the name of Jesus. Lord, ikaw po ang mga laga sa iyo pong mga anak. Supply all their needs. Salamat po ng marami, Panginoon, at hayaan mo, Ama, na patuloy na kami magamit mo sa paghahayag ng iyong salita in these end times, in these last days. We give you thanks, we give you praise, and we give you all the glory. In Jesus' name, Amen and Amen. Salamat po ng marami at patuloy po nating ipanalangin ang ating series teaching na ito na patuloy na marami pa po ang mapagpala at marami pa ang maabot ng kaligtasang ito na ibinibigay sa atin ng ating Panginoong libre at mabuksan ang kanilang kaisipan na meron pong darating na paghahatol ang Diyos. At kung hindi ho tayo magsisisi at hindi hahanapin ang Diyos, tayo po ay baka maiwan sa tinatawag na rapture at maiwan sa 7 taong kapighatian. Kaya salamat po ng marami at patuloy na sana po ay tangkilikin niyo po. Mag-subscribe po kayo sa ating Project Parousia sa ating YouTube channel. God bless you all and tayo po ang aming pong deklara ay ingatan tayo ng Panginoon. Be safe, be protected by the blood of the Lord Jesus Christ. God bless you all.